Worrying is not a good feeling. And yet, even if we know that worrying is bad for us, we keep on doing it. Alam mo na masama sa iyong pag-iisip, masama sa iyong kalusugan, ang palaging nag-aalala. Pero bakit palagi mo itong ginagawa? Kailangan po nating maunawaan ang pagkakaiba ng pag-aalala at ng pananalangin. Kung gusto po natin maging masaya at payapa ang ating buhay. The first difference is worry is a conversation with ourselves, with things that we cannot change. But praying is a conversation with God about the things that God can change. Kapag gumagawa po kayo ng mga listahan ng mga bagay na hindi nyo mababago sa iyong buhay, yan ang pag-aalala. Pero kapag kinakausap mo ang Diyos at kapag nakikinig ka sa Diyos, yan ang pananalangin. Ang tunay na pagdarasal ay yung marunong kang makinig sa Diyos. Kung nagdadasal ka at hindi ka nakikinig sa sinasabi ng Panginoon sa iyo, baka ikaw lang ay nagrereklamo at baka ikaw ay nag-aalala pa lalo. If you want to remove your worry in life, then you should listen to what God will do for you. Do not think about the things that you cannot do. Amen? Second, worry is stressing about things that you cannot control. But praying is letting God to take control. Totoo naman po na nakaka-stress kapag wala tayong alam tungkol sa isang bagay o sa isang trabaho. Hindi po ba? Kapag pinagmaneho ka na wala ka namang kaalam-alam tungkol sa pagmamaneho, siguradong maaksidente ka, masasaktan ka, makakabangga ka. Kung papalutuin ka, hindi ka naman marunong magluto, makakasunog ka at baka malason mo pa yung mga pagluluto mo. Kung magninegosyo ka na wala ka namang kaalam-alam dyan sa negosyong yan, di ba malulugi ka? Yan ang kasalanan ng napakarami din sa inyo. Porket ba uso ang isang negosyo, ang isang business, ginagawa ng maraming tao, nakikigaya ka. Pinapasukan mo yung business na yan na wala kang kaalam-alam. Anong nangyayari sa'yo? Nasasayang lang ang pera mo. Amen? Kaya nga nai-stress ka. Kasi pilit mong ginagawa ang isang bagay na wala ka naman kaalam-alam. Pilit mong kinokontrol ang isang bagay na wala kang control. When you try to control what you cannot control, you create more problems. Amen? Pero paano ka magiging marunong sa paggamit o sa pagtatrabaho? Kailangan magpaturo ka. Kailangan mo ng karanasan. Kung hindi natin alam ang gagawin, magdasal tayo. Kasi ang Diyos na may gawa ng lahat, siyang nakakaalam. God is wisdom. You want wisdom? You want knowledge? You want direction? Go to God. How do you go to God? You pray to God. Amen? Kung hindi mo kontrol ang bagay-bagay, maniwala ka, kontrol ng Diyos. Kahit na mag-alala ka ng mag-alala, hindi magbabago ang iyong kalagayan. Pero kung magdadasal ka, di ba alam natin, pwedeng baguhin ng Diyos ang iyong sitwasyon at maaari pang ikaw ay baguhin din ng Diyos sa iyong pag-iisip, sa iyong pananaw, sa iyong pag-ugali. Third difference, worrying is worshiping your problem, but praying is surrendering your problems to God. Hindi niyo po ba napansin na kapag nag-aalala tayo, lumalaki ang problema natin? Kasi yan ang ginagawa ng takot. Binibigyan natin ng lakas ang ating mga problema. Kapag ikaw ay nangangamba, binibigyan mo ng lakas ang mga negatibong bagay sa iyong buhay. Pero kapag nagdadasal ka, binibigyan ka ng lakas ng Diyos na harapin mo ang anumang problema sa buhay mo.